I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos Loyalty supporters, Filipino and OFW. Nako mga best, may scoop si politiko. Yan po si dating Pangulong Digong ay lumipad mga kababayan, no? Hindi po natin alam ang kadahilanan why. Sabi po kasi dito, no, basahin po natin sabi ng politiko. Sabi ng politiko mga kababayan, former President Rodrigo Duterte flew to Hong Kong on Friday, March 7 amid growing speculation about the possible issuance of the International Criminal Court which is ang ICC arrest warrant against him. Ano yan? Tatakas? Agay? Grabe. Akala ko ba ang tapang ni Lolo Digong ng mga DDS-et? Napakatapang, sabi niya nga subukan daw niya siya arestuhan ng ICC, talagang lalaban siya yan ang sabi, no? So dahil dito mga kababayan, hindi natin alam kung ano ba talagang katotohanan kung bakit pumunta siya sa Hong Kong. Maybe there's something important matter next naman ayan ang sabi guys ng politiko. Natunugan Rodrigo Duterte agay flies to Hong Kong amid ICC arrest warrant rumors, but Panilo says he's meeting OFW. Alam mo ito si Salsal Panilo, hindi ako naniniwala dyan siyempre kukover na yan na sasabihin hindi naman yun ang reason, pupunta lang doon para makipag-meeting sa OFW. Ay sus. Kung totoo man ito mga kababayan, no? Dahil alam po natin, ang dami ko po nababasa sa social media. Ang dami, yung mga legit na mga resource na mga news na mainstream media at saka may iba pa mga best. Sabi nila, actually ang ICC, nandito lang po sila sa Pilipinas, nangangalap lang talaga sila ng kadagdagan ng malakas na ebidensya laban sa kanya. Alam po natin, isa na po yan yung mga pag-testify niya dyan sa Quadcom at saka dyan sa Senate. Malaking ebidensya yun. At saka isa pa, no, mga kababayan, mismo yung mga hitman niya ay talagang nagsasalita. So doon pa lang malakas na ebidensya yun. Sabi niya against the humanity at human violation, you know. Kayo na ba naman 30,000 EJK ang napatay. Bukod pa doon guys doon sa sinabi ni Mr. Matubato na nung dating mayor pa siya talagang nag-uutos na siya na para pumatay, no? At saka isa pa yung kidnap for ransom, involved po siya, no? Yun po ang sinabi ni Mr. Las Cañas. Mayroon po akong video yan. Yung ang nakakalungkot nga yung isang buntis dinamay pa. Buntis pa yun So nakakatindig balahibo yun guys, no? So dahil dyan, no, ito pa. Sabi po dito ng yung isang post ng Abanti, ng TNT, no? Today po yan, March 8, 2025. Iwas sa warrant of arrest ng ICC, Digong lumipad pa doon. Hong Kong. Shout out sa mga DDS dyan. Agay. Bakit kasi siya ay iwas? Alam nyo naman, pag ang isang tao umiiwas, ibig sabihin may tinatago. Yun naman ang aking nakikita guys tulad ni Kibuloy, example po natin. Si Pastor Kibuloy, di ba? Bakit siya nagtatago? Ba't hindi siya nagpapakita? So, ibig sabihin, may kasalanan siyang ginawa. Ayan Alam nyo, ako, ito si dating Pangulong Digong, hindi ko naman sinasabi na wala sa nagawa. Mayroon mga kababayan. Of course, hindi naman nawawala yun sa isang presidente. May nagawa naman sa bayan. Pero ang problema lang kasi sa mga nagawa niya, natabunan po yun dahil po dito sa mga issue laban sa kanya. Especially yung maraming namatay sa EJK guys. Marami pong mga pulis din na nadamay. Na himbis matino sila, nagiging masama sila Kasi why? Kasi nga doon sa reward system. Diba guys? Napanood nyo yan sa Quadcom. Ito pa, lumipad patungong Hong Kong si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Biyernes sa gitna ng espekulasyon tungkol sa posibleng
pagpapalabas ng warrant of arrest ng International Criminal Court, ayan, which is ang ICC, laban sa kanya. Ayon sa ulat ng politiko, sumakay si Duterte sa Cathay Pacific Flight CX-9112 na umalis mula sa Ninoy Aquino International Airport, which is ang NAIA, and 8:41 AM ng umaga at dumating sa Hong Kong ng 10:25 AM. Ay, wow. Social. Ayan guys, tuloy natin, okay? Ang dating Pangulo ay bumabiyahe mula sa Davao City patungong Manila noong Huwebes nang nag-overnight sa Taguig City bago tumungo sa airport. Samantala, dagdag pa ng ulat, itinanggi naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel na si Duterte na si Salvador Panilo ang chismis ng pagtakas na sinasabing nasa Hong Kong ang dating Pangulo para sa isang pagtitipon ng mga overseas Filipino workers OFW sa Linggo sa South Stadium sa Wan Chai. Sa Hong Kong, baka guys magkikita sila ni President Xi. Best friend forever. Sa isip ko lamang yan. Inaasahang pasasalamatan nito ang mga OFW sa patuloy na pagsuporta sa kanya at kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Si Duterte ay inimbestigahan ng ICC kaugnay sa madugong war on drugs ng kanyang administration. Totoo naman yun. Diba guys? Sa lahat ng Pangulo ng Pilipinas mula 1965, si Duterte lang ang pinakabrutal sa pamumuno pagdating sa war on drugs. Di ba? At saka ang daming issue laban sa kanya, no? Lahat ng nagawa niyang mga practices na natakpan yun. Yung sabi ng mga ibang tao, DDS, na magaling siya. Wala naman sa natin sinabi na hindi siya magaling. Of course, lahat naman tao magaling, pero not totally 100% guys. Ako, nakikita natin, kahit kayo naman siguro, yung kapalpakan ba ng pamumuno niya, lalo na po sa drug on war. Sa totoo lang. Tapos nagkaroon po ng issue yan sa Parmali, mga kababayan. Ang pinakamatindi, yung talamak ang korupsyon sa admin niya. 'Di ba? Why? Nasabi ko po 'yon. Tingnan mo si Mr. Lau at saka si Secretary ng DOH si Duque. Anong nangyari sa kanila? 'Di ba kinasuhan sila sa graft and corruption? Kaya nasabi ko po 'yon. Sa Parmali pa lang, si dating Senador Gordon ang nagsabi, overpriced, may kurakot, ang nakinabang yung mga Chinese. Di ba? Ang dami as in. Well, guys, ano po ang kapalagay nyo dito? Ako, ayun lang po ang masasabi ko, ayon po sa mga nabasa ko, at saka mga naririnig ko. So yun guys, ang aking pinaka latest updates video. Agay, tumakas si dating Pangulong Digong. Tinakasan ng ICC. See you again on my next upload video. Bye and baboos. God bless Philippines.